Pero nakikitang shabu, 1 hanggang 3 sachet, kapiraso lang, hindi pang mayaman, panggamit at pambenta para maitawid ang pamilya. Hindi ko po sinasang-ayunan ang mga adik sa dahilang Sabi niya, hindi niya sinasangayunan ng adik si Father. Ito hindi niya sinasangayunan ng mga adik pero dinedepensahan niya ang mga adik. Grabe, Father. Ganyan na ba ang mga pari ngayon, di umano? Tuloy. kasing taon din akong gumamit. Ulitin natin, Ulitin natin. Father, kaya naman pala. Kaya naman pala dinedepensahan mo ang mga adik. Kasi, kaisa ka nila. Di umano. Tuloy. Balik natin, para marinig nyo. Hindi ko po sinasang-ayunan ang mga adik sa dahilang 15 taon din akong gumamit. At kaya ko po pinasok ang ganitong pagtatanggol sa mga inakasuhan na adik, naniniwala ako may pag-asa sila. Rather, you have to overcome the resistance. However, pag ayaw, it's the duty of the police is to overcome the resistance kung ayaw mag-surrender. At kung may baril, at kung tingin mo, sabi ko sa mga polis doon sa academy, mamamatay ka, barilin mo. Barilin mo sa ulo. Patayin mo at least one less criminal in the community. Tama. Yun ang utos ko when I was a fiscal and I was a professor doon sa Police Academy. Yes. Magandang hapon muli sa inyo mga kasama. Andito naman si Yudes nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka naman sa ating mga video. Kaya maraming salamat sa 50,000 new subscribers at sa mga datihan na walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Eto na umaten na po ang dating Pangulo. Supalpal ito mga tuwadkom. Nasupalpal ang mga tuwadkom. Alam nyo bakit? Yung mga pinaparatang ng mga tuwadkom ay pinabulaanan ng dating Pangulo. Eto na, panoorin natin Ejercito to reiterate the motion. Estrada, Yes. to reiterate the Estrada. motion. Thank you. Thank you, Mr. Chair. I move that we give the opportunity to the former president to have his opening statement. I so move, Mr. President. Mr. Chair. Second, Mr. Chairman. Yes, it was never the intention to deny the former president to give his opening statement. But upon motion of my colleagues, we are going to give the president the first priority now to give us his opening statement. Mr. President, you are recognized. Before anything else, Senator, I'd like to thank the committee for inviting me para once and for all malaman natin ang totoo. Salamat po. So, I would like to request sa inyo na huwag ninyo akong ituring president or kaibigan. Treat me as a witness and tignan natin kung lalabas yung totoo. So, with your permission, at maraming salamat po sa inyong lahat for inviting me.
I'd like to start my mandate as President of the Republic was to protect the country and the Filipino people. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. Tama. And whether you believe it or not, I did it for my country. Tama. The war on illegal drugs is not about killing people. It is about protecting the innocent and the defenseless. The war on drugs is about the eradication of illegal substances such as shabu, cocaine, heroin, marijuana, party drugs, and the like, as a menace which ruins people, families, communities, and relationships, and tears apart the social fabric which binds society together in peace, harmony, and brotherhood. It is not unlike slogans which serves as calls for a better future, such as the war on waste, war on corruption, and war against climate change. I have always viewed people addicted to illegal drugs as victims and patients requiring medical help and not as criminals. That is why when the war on drugs slogan came into being, coined as first as a message to the people of Davao City to stay away from illegal drugs, but at the same time, I had a drug rehabilitation facility constructed in Davao City, a city government expense, manned by Davao City government doctors, psychiatrists, nurses, and health workers, among others, to look after the complete rehabilitation of those addicted to illegal drugs. I believe then and I still believe now that rehabilitation and not fear of death or incarceration to be the key to the return of the addicted individuals back to the mainstream of a just and forgiving society. But no mistake about it, I hate drugs. I loathe the purveyors, the merchants, and the pushers of this demonizing element. I have not failed to emphasize this from the very day of the campaign when I ran for the presidency in 2016. This was my covenant with the Filipinos who believed in me. And to this day, most still agree with what in government have achieved. It is unfortunate that drug-related crimes are on the rise again. Every day you can read about children being raped, people getting killed and robbed. So yan. And just recently, a drug den was raided within the Malacañang complex. Yan ah. Oh. This clearly manifests
that the purveyors of this menace are back in business. Totoo. Ano? Gawin natin. The Filipinos are anxious and distressed. Self-preservation is still the first law of nature. It is instinct. It is recognized in our laws as self-defense. That is why I have always told the police authorities and operatives to be mindful of this basic law of nature. However, I tell them not to abuse their authority and power, and hindi ko talaga pinayagan yung abuso ng pulis o sundalo kailanman sa buong buhay ko and as mayor for so many years and as president. In the guise of protecting themselves. But when your very life is placed at risk, and it can be snuffed out in a matter of seconds, then and only then must you act accordingly. Repel the aggression only in self-defense. Alam mo, matagal ako nagturo sa aming bayan sa Police Academy. When I was a prosecutor, to augment my income noon na bago akong kasal, nagturo ako sa pulis. Ang sinabi ko talaga sa kanila, when you are arresting a criminal, you are not supposed to request him to surrender. Rather, you have to overcome the resistance. However, pag ayaw, it's the duty of the police is to overcome the resistance kung ayaw mag-surrender. At kung may baril, at kung tingin mo, sabi ko sa mga polis doon sa academy, mamamatay ka, barilin mo. Barilin mo sa ulo. Patayin mo at least one less criminal in the community. Tama. Yun ang utos ko when I was a fiscal and I was a professor doon sa Police Academy. Yun ang turo ko sa kanila. No quarters given, no quarters asked. Criminal ito. Repel the aggression only in self-defense. Do not make orphans of your children and widows of your wives. I don't want that in my conscience as mayor and president. Hindi ko mabigat yan sa konsensya ko. I have warned. But before that, my job as president was never easy. And it was not meant to be. I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly and without compromise. For all of its successes and shortcomings, I and I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako
ang managot. At ako ang makulong, wag yung polis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Reaction na natin to. Siya lang ho ang Pangulo, ang nakagawa na suportahan ang mga kapulisan. Dahil po ang mga kapulisan, takot din yan minsan kung walang nakasuporta sa kanila. Yan po. Buti na lang may Pangulo na ganyan na handang magpakulong just in case na maagrabyado ang kanyang kapulisan. Ngayon ba nagagawa yan? Di ba wala? Tuloy lang natin ang statement ng ating dating Pangulo. Yun ang gusto kong sabihin sa Pilipino at mabuti niyaya ninyo ako dito. Once and for all, yan ang gusto kong sabihin sa tao. I have warned all of you as your president then and as a private citizen now. Drugs will destroy the Filipino. It will destroy my country. And I will never allow it. Baski ako empleyado sa gobyerno o private citizen, I will do what is necessary to protect my country, Galing. my community, at yung mga anak natin. This is a matter of principle. At pagkamatayan ko yan. Maraming salamat. I'm ready to answer your question. Salamat po, dating Pangulo. Kung pwede nga lang sana, hanggang ngayon, kayo ang Pangulo namin. Kayo lang ho ang bukod tangi nakagawa sa Pilipinas na labanan ng droga. Kagaya na sinabi ng dating Pangulo na, itong mga drug lord, itong mga drug pusher, sila ho ang sumisira sa Pilipinas. Oo. Dahil pag nalulong ang biktima nila, wala na. Diba? Bakit ang tanong? Bakit hindi nagsiatenan si Garma? Bakit? Bakit si Espinosa hindi umaten? Ano nangyari? Kala ko ba matitikas kayo? Sinasabi nyo na kayo ay mga nag-oath-oath pa kayo dyan. Ngayon, ang tanong, bakit kayo hindi umaten sa Senado sa investigasyon na yan? Dahil mauutal kayo, di umano, sa pagsagot? Kasi, pamumulitika ang lahat na nangyari sa Kamara, di umano. Ayan, pinaliwanag. Natakot kayo sa dating Pangulo? Baka magkaalaman. Lumabas ang statement. Ngayon, meron naman tayo ibibigay sa inyo na video. Kaya naman pala ito ay sinusuportahan at pilit inuugnay ang dating Pangulo sa EJK. Umamin na siya. Sino? Sino ba yan? Father ba yan? Di umano? Umamin na dati raw siyang adik at nagbago. Kaya naman pala. Adik naman pala siya dati. Hindi lang natin alam kung nagsisinungaling pa siya hanggang ngayon. Di umano. Gusto lang natin na kahit sino siguro maiintindihan yung sinasabi ng dating Pangulo. Ang kalaban dito ay ang pagsugpo sa illegal na droga. Kahit sa kanya sinabi niya, ayaw niya sa kapulisan niya ang yung abusive ng kapangyarihan. Hindi niya yan gusto. Hindi niya yan, tawag doon, hindi niya sinusuportahan yan. Ang tanong, sino ba yung mga sinasabi doon sa Kamara? Sino ba yun? Kung sana pinatin nyo itong mga ito, si Garma at yung dinidiin nyo si Colonel Leonardo at si Kerwin, pinatin nyo, di sana tapos na. At nasupalpal na kayo.
Dito pa lang sa statement, nasupalpal na kayo. Oh, marami ho. Kung makikita nyo yung mga comment, mas marami po ang pumapabor sa dating Pangulong Duterte. Eto na, ibibigay ko sa inyo yung video. Kaya naman pala ito ay gigil na gigil. Ha? Addict naman pala ito, di umano. Ha? Ano ba? Pwede ba natin ipakita? Sige. Para malaman natin kung sino ito. Pasok mo, kuya. Ano ba yung kwento mo? There are other witnesses po na kasama ko, and they also have tales to tell. And let me just recognize them. Arlene, Ellie, and Arsenia. Now, let me begin by being asked by an EU ambassador, what does a priest do with the victims? Ang tugon ko po dito, dalawang tanong niya. What does the priest do with the victims? What and how can this madness ever take place? Ang una kong sagot ay, sa SVD, tinuruan kami na hindi lang magbahagi at magpatotoo sa katotohanan. The Word became flesh, and we seek the flesh and serve them in the flesh. The second was, I told the ambassador, for you to understand the drug war that took place from 2016 to 2022, you have to go back to Davao. And in that, I have a presentation. If it's ready, I'll briefly run through it as a guide, but not all. And do sa Davao, there are testimonies. In my presentation. Father, keep your presentation within 5 minutes, kaya? Kaya po. Kaya. Sige. Kakayanin. Go ahead, go ahead. Sige pa. And in this presentation, let me say that these are from fact statement made in public. Hindi ko po personal to, but these are all made in public. And the second would be facts from my own experience and encounter. Let me begin by what the former president uttered in the next slide, please. Following the death squad would be the statement, they are saying that I'm part of a death squad. True. That is very true. I'm just pointing a point. Followed by, next slide please, the other slide. If you are doing an illegal activity in my city, if you are a criminal or a part of a syndicate that preys on the innocent people of the city, for as long as I am mayor, you are a legitimate target of assassin. At ito po ay pinatutuhanan sa susunod na slide ni Arthur Las Cañas, who said, and I quote, Duterte is the Lord of all drug lords in the southern Philippines. He is the most dangerous person in the southern hemisphere. End of quote. Another person na nagpatutuo po ay walang iba kung hindi si Edgar Matubato. Ang kanya pong winika ay, it was Mayor Duterte himself who recruited us. He was present when we were organized during a meeting at the Old Men Seng Hotel. He called us the Lambada Boys. Our work was to kill and only to kill. At the start of the Lambada Boys, actual killing served as our training to kill people who were defenseless and who were caught unaware. This is the Davao template. And moving forward, and just to sum it from the records made in public, meron po 1,000 hanggang o at least 1,000 ang namatay sa 1998 to 2008. Moving forward, what did we discover in the DDS template? Let me provide 4 elements sa nakita ng mga testigo. And these 4 elements in the next slide would present to us, meron nakikitang shabu, 1 hanggang 3 sachet, kapiraso lang, hindi pang mayaman, panggamit at pambenta para maitawid ang pamilya. Hindi ko po sinasang-ayunan
ang mga adik sa dahilang Sabi niya, hindi niya sinasangayunan ng adik si Father. Ito hindi niya sinasangayunan ng mga adik pero dinedepensahan niya ang mga adik. Grabe, Father. Ganyan na ba ang mga pari ngayon, di umano? Tuloy. 15 taon din akong gumamit. Ulitin natin, Ulitin natin. Father, kaya naman pala. Kaya naman pala dinedepensahan mo ang mga adik. Kasi, kaisa ka nila. Di umano. Tuloy. Balik natin, para marinig nyo. Hindi ko po sinasang-ayunan ang mga adik sa dahilang 15 taon din akong gumamit. At kaya ko po pinasok ang ganitong pagtatanggol sa mga inakasuhan na adik. Naniniwala ako may pag-asa sila. Hindi dapat paslangin o pasabugin ang bungo. Pangalawang Kaya naman pala, no? Dapat ang ginawa mong depensa, Father, pinarehab mo sila. Kung talagang may malasakit ka sa mga adik, katulad mong adik, di umano. Tuloy. Ang bagay na nakikita ay ang revolver. Meron mga patunay na ang revolver ay tampered. Ang revolver ay ginamit na 3 beses sa iba't ibang crime scene. Short of saying, recycled. Ang katawan ni Jonas sa susunod na slide, pangalan niya po, Jesus Jonas. Ito po ay nakita noong October 8, 2016. Ang sabi, as always, palaging sinasabi, nanlaban. At kung titignan natin sa pangalawa at susunod na slide pa, nariyan po ang pulis, ngunit kapansin-pansin sa susunod na slide na merong handcuff marks. May handcuff marks at ang kanyang mga daliri ay bali-bali na. Tanong lang simple, paano siya nakabulot at pumutok? Sa unang araw ng pagiging pangulo ng dating presidente, 39 po ang patay. Sa susunod na slide, bukod, ito po si Gilbert, masabi ko lang, Barker, pinatay habang nagtatrabaho. Sa first 100 days, in the next slide, we will see that there are at least 3,600 killed as part of the so-called accomplishment. The following slide would give us better numbers or more gruesome numbers. 39 killed on July 1. The number of daily killings average or peaked at 49 on what we have called a one-time big time. 33 was the average number of killed. There were 122 children sinasabing collateral damage daw. 58 killed in a day, in 3 days. And let me just say, given this carnage and along with death-appalling statements instructing police to kill, this points to one thing. There is a mad killer or killers at the loose. If this is not addressed, then we are doomed. Father, your 5 minutes are up, so okay na? 1 minute. Can you wind? Yes, 1 minute. Okay. Say, go ahead. Micah was killed, 3 years old. And ang kalungkot-lungkot na nabanggit ng ating ginagalang na senator, shit happens. Aldrin Pineda, ang tanong niya, bakit ako binaril ni Omar? And in the last 30 seconds, let me present sa 312 na sinabi ni Randy De Los Santos, nung lumalago na po ang programa ng 200, naggawa ko ng munting katanungan, ilan ang nagdodroga? Ang sagot nila, 120. Ibig sabihin, merong 80 walang kinalaman sa droga, inosente.
Ang sunod kong tanong sa kanila, sino ang nagdodroga nung pinaslang o pinatay sila ng pulis o civilian police? Wala po nagdodroga sa amin nung pinatay sila. Ang isa pang magic number, 0. Sa kanilang salaysay, hanggang sa ngayon, ipaglalaban nila, walang pinaslang. Sino po ang mga principal? Alamin ho natin sa quad hearing. If I may just share. Is that, Father? What is These are that? the list Sige, of go the ahead. members Sige. that we have. Members ninyo ng programa, apa, programa paglihom. 329 names. Ah. Pinaslang lahat. Lahat ay may affidavit. Lahat ay pwede magpatotoo. Lahat po ay may pamilya na wala ng breadwinner. At ngayon ay naghihikahos, ngunit lumalaban ang hangad, katarungan sa bansang makadiyos. Hindi dapat palakpakan ang pumapatay. Dapat ito kinakalinga at hinihilom. Marami po salamat. Thank you. Father, ganito. Ah, grabe, no? Kaya naman pala depensa siya ng depensa. Eh, addict pala siya dati. Di umano. May pag-amin, mga kasama, ha? Eh, alam niyo naman po yung mga ganyan. No? Sabihin natin, ha? Oo, magbabago. Pero yung isipan niyan ay nakatuon pa rin doon. Ha? Kaya, siguro, mas lamang sa kanya, ang mga addict, di umano. Mas lamang. Eh, hindi natin siya masisisi. Ha? Eh, kaya yung pananaw yun sa buhay. Oh. Pero wag po kayong magtitiwala, ha? Sa mga, naging addict, at yung mga, nagsisimulang gumamit. Magulo na po ang utak niyan. Nasira na po ng droga ang mga isipan niyan. Ha? Kaya wag na wag kayong magtitiwala. Isipin nyo, ha, kahit nga kapamilya eh. Merong nabiktima ng droga sa kapamilya, nalulong. Anong ginagawa? Ninanakawan ng sariling nanay. Diba? Pag wala na maibigay, binubugbog ang sariling nanay. Ninanakawan ng sariling kapamilya. Pag walang-wala na, naubos na, nabenta na lahat, magnanakaw na, mango-hold up na. Yan ang katunayan. Ha? Eto, bigyan pa natin isang pahapyaw si Senador Pimentel dito. Kaya kayo maraming alam sa issue na ito kasi kayo ang nagpapatakbo ng programa, anong name? Program Paghilom po. Program Your Honor. Paghilom. At dahil sa ikaw nagpapatakbo niyan, ano yung interaction mo? Doon sa 312 families o sa 200 families? Both po. How many families nga yung We have ka-interaction mo? 312 families. 312 families yung ka-interaction mo kasi Yes po. namatayan sila lahat. Yun po. Yes po. That's why doon nakabase lahat itong sinabi nyo. And that is in coordination with Randy De Los Santos Damay being pa. my field coordinator. Kasi si Kian is one of the 312 na nakalista. Sige po. So, definitely organized na yung data ninyo. Tama? Yes po. Apo. So, can the committee request for your organized data? We will, upon checking po with our lawyers, Nako, ayan na. Baka mamaya yung nilabas na data na yan, hindi maibigay yan sa committee. Saka may napansin lang tayo. Bakit yung mga involved sa droga magkakatabi-tabi? Kilala nyo ba yung nasa gilid niya? Di ba yan yung nagtago, di umano? Ng 3 taon, di umano? Nung nawala lang ang Pangulong Duterte, bakit biglang bumalik? At saka yung mga drug addict, drug lord, nagkalayaan na. Ang laban dito, laban sa droga. Kontra droga. Itong mga involved na witness dito, puro involved sa droga, di umano? Kaya nga sasabihin ko sa inyo, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag mong hayaan na hindi ito malaman ng kamag-anak mo sa abroad. I-share mo yung video. I-like mo. Kung hindi ka pa nagla-like, i-like mo nang i-like. At syempre, mamaya-maya o bukas, meron tayong panibagong upload. Mamaya, salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.